Walang away na naganap. Ibigay mo nga sa kanya ang cellphone at kakausapin ko. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko naririnig ang boses niya. Kilala ko ang boses niyan kapag umiyak yan, iho. Ganun na lang ang naging iling ni Krisa nang muli pang maghanap ni Nick. Ang kanyang mga mata na nakatingin na sa asawa. Iniiwas niya kasi ito kanina upang panoorin lang ang dumaang batch ng mga ibon sa himpapawid. Ayaw niyang kausapin ang tiyuhin. Tsak na magagalit to dahil nga alam nitong boses niyang umiyak. Pero kung hindi naman niya kakausapin ang asawa naman niya, ang pipistihin. Nasaan na? Ang tagal. Kasama mo ba o nilayasan ka dahil pinapasama mo ang loob niya? At natanong ni Gaston na na-stuck sa traffic na sandaling yon. Huhulaan ko. Nag-away nga kayo no? Hindi nga Gov. Nasaan nga attorney? Tumayo na si Chris at lumapit na sa asawa. Na mahimigan niyang walang planong tumigil ng tiyuhin hanggat hindi siya nakikipag-usap sa kanya. Nahabag na rin kasi siya sa mukha nitong puno ng pagmamakaawa sa kanyang kausapin ng tiyuhin na matapos ng pagbibintang nito sa asawa na pinapaiyak lang siya at sinasaktan. Kinuha na niya ang cellphone, saka pinatay ang loudspeaker. Tito, bakit kinansel ng asawa mo chopper? Bunga ni Gaston nang marinig ang boses ng pamangkin. Bahagya niya nahilot ang sentido na bigla na lang nanakit. Kailangan niya ang chopper sana sa araw na yon, ngunit dahil importante ang pamangkin, itong inuna niya. Hindi na raw kayo tumuloy na lumuwas? Ano bang nangyari, Krisa? Pinapaiyak ka ba ng, Tito, ako ang nag-cancel sa chopper. Ako may gusto. Inutusan ko lang si Nick na tawagan ka. Sorry na, nagbago na kasing desisyon ko. Extend pa kami dito. Gusto ko pang manatili dito. Hay nako, sa susunod mag-commute na lang kayo. Kaya mo kong tiisin? Isumbong kita kay Lola. Saka magagalit din sa'yo si Mama. Narinig ni Chris ang ilang sunod-sunod na malalim na pagbuntong hininga ng tiyuhin. Halatang problemado rin sa kabilang linya. Narinig niya pa ang ilang busina. Malamang ay may lakad ang tiyuhin. Oo na, sige na. Sa susunod, siguraduhin niyo na kasi mapupunta lang sa wala ang pagod ng piloto. Biglang umabante na naman ang kapilyahang iniisip ni Krisa nung araw ng kasal niya. Ngumisi siya ng malapad nang makita ni Nick ay talunan na naman siyang napailing. Paniguradong aasarin na naman niya ang kawawang tiyuhin sa kanya. Ganun pa man hindi maikakaila ng abogado na mas gumagandang asawa niya kahit nabuntis ito. Blooming, naisin tuloy niya na baka babaeng anak nila. Nabasa niya lang online na kapag blooming ang ina, babae raw ang kanilang pinagbubuntis. Napag-isipan mo na ba ang tungkol sa offer ko, Tito? Gusto mo na bang hanapan na kita ng pinatayan na siya nito ng tawag bilang tugon? Napasimangot na doon si Krisa dahil hindi pa siya tapos ay nagawa ng putulin ng tiyuhin ng tawag niya. Hindi pa nga siya nagpapaalam. Ang bastos talaga, pinatay niya na. Dismayadong sambit niya na napatitig na sa screen ng cellphone ng asawa na kanyang hawak. Nainis siya, parang gusto niya pang tawagan ito dahil nais niyang malaman ang sagot sa tanong. Kasi ibubuli mo na naman siya, Chris. Sinik na nasa gilid pa rin niya, natatawa at naiiling. Hindi gusto ko lang naman siyang tulungan na ma-resolve ang problema niya. Pinagtaasan na siya ng kilay ni Nick. Napag-usapan nilang mag-asawa tungkol doon nitong nasa honeymoon na sila. Biglang naalala ni Nick ang ginawa nilang pagtigil sa paglalakad na magtiyuhin. Ganun na lang ang tawa ni Nick. Ini-imagine kung gaano na naman nabubisit ni Chris ang governor. At sino naman ang irereto mo sa kanya? Kaunti lang naman ang kaibigan mo. Ngumisi pa ng malaki si Krisa. Biglang sumulpot ang mukha ng kapatid nitong bunso na hipag niya sa kanyang balintataw habang kumikinang ang mga mata titig na titig sa kanyang tiyuhin noon. Hindi naman pwede si Rita, may rodel na yon. Wag mo sabihin na si Miss Jen ang naiisip mo. Lumakas pang halakak ni Krisa. Tsak na mahuhulog ang panga ng asawa kapag sinabi niyang si Nati ang gusto niyang ireto sa tiyuhin. Pero syempre, hindi niya sasabihin yun sa kanyang asawa. Secret, bakit ko naman ipapaalam pa sa'yo? Hindi naman ikaw ang tiyuhin ko. Napaawang ng labi ni Nick sa balagbag na naging sagot ng asawa. Sa mga sandaling yon parang gusto na lang niyang bitbitin ito at dalhin sa kwarto upang paulit-ulit na parusahan. Kaso nga lang ay siya pa rin naman ang matatalo sa parusang yon. Sa halip kasi na masaktan ng asawa baka mas masihan at masarapan sa gagawin niya. Sa naiisip ay hindi niya tuloy mapigilang kagatin ang labi. Ano, bakit ganyan ka kung makatingin sa akin?
Hamon ni Krista nang makitang ibang tingin nito. Para kang nanguhuwad sa isipan mo ha. Umiling si Nick na binasa ng labi na natili pa rin siyang nakatingin sa asawa na nakangisi na. Paparusahan mo ba ako sa paglilihim ko sa'yo? Muling umiling si Nick, gusto nang humalakak sa malakas na pang-amoy ng asawa. Ayos lang naman sa akin, tinalikuran na siya ni Nick dahil baka hindi na naman niya mapigilan ang kanyang sarili. Hinabol siya ni Krisa habang humahalay ang malakas nitong halakak. Sinundan siya nito kung saan siya pumunta. Chris, mabitawan ko naman ang baso. Bakit mabibitawan? E di hawakan mo ng mahigpit para hindi mo mabitawan. Piloso pa pangtura ng pahigpit na niyakap si Nick mula sa likuran na magtungo to sa harap ng fridge upang uminom ng tubig. Agad na pumailalim ang dalawang kamay ni Krisa sa loob ng suit na sando ng asawa at walang pag-aalilangan nagtuluyan sa alaga ni Nick na nang mahawakan ni Krisa ay may reaksyon na kaagad. Galit na siya parusahan mo na kasi ako. Mapang-akit na niyang turan sa asawa. Nangihinang binitawan ni Nick ang kanyang hawak na baso sa counter upang harapin ng asawa, lalo pa kasing binuhay ng mainit itong palad ng alaga niyang pilit niyang pinapakalma. Ikaw talaga, kuhang-kuha mo ang tumingkayad na si Chris at siya nang kusang nag-abot sa labi ng kanyang asawa na basa pa ng malamig na tubig na galing ng fridge kung kaya naman mamula-mula pa yon at masarap sa halikan. Bilang lalaki hindi na naman nagawang pigilan ni Nick ang kanyang sarili. Binuhat na niyang katawan ng asawa at walang pakundang inupo na to sa counter ng kanilang kaharap nang hindi napuputol ang kanilang halikan. Mahina nang napaungol si Chris ang pumikitnat na patingala ng bumabang labi ng asawa sa kanyang baba patungo sa kanyang gilid ng leeg. Habang ang palad nito'y abala, ang tanggalin ng pangbahay na saplot ng kanilang katawan. Ang natitirang 3 araw ng kanilang bakasyon sa request ni Krisa ay in-extend pa ni Nick sa 2 linggo. Hindi naman nagreklamo doon si Krisa na pilit na sinulit ang kanilang bakasyon. Walang araw ang hindi sila naging maligaya ng asawa. Mula sa mga activities na paulit-ulit nilang ginawa hanggang sa mga gabing pakiramdam nila ay solo nilang mundo habang pinapanood ang maraming bituin sa langit habang magkayakap sa gitna ng tahimik na paligid. Pakiramdam nilang mag-asawa ay mas nakilala pa nilang kanilang sarili. Mas napalabas pa ang pagmamahal nila sa bawat isa. Iwinaglit nilang problema tungkol kay Nelia na hindi naman talaga problema kung iisiping mabuti. Wala rin naman sa pamilya hindi kang nagbanggit tungkol sa pagkawala ng babae tuwing makakausap sila ng mag-asawa sa video call upang mangamusta. Araw-araw tumatawag si Nati na napag-alaman ni Chris ang napaiwan na pala sa Baguio na hindi niya alam kung ilang araw o linggo pagkatapos ng kasal nila ni Nick. Hindi naman niya inungkat pa kung anong dahilan nito at bakit. Sulit na sulit ang honeymoon yung dalawa ha. 1 buwan ba naman kayong dalawa lang? Baka mamaya niyan, nakapanganak ka na tapos may baby pang naiwan sa tiyan mo dahil kulang pa sa buwan. Si Nati na malaki ng ngisi habang nakaabang sa kanila pagkalapag pa lang ng kanilang chopper. Sinalipan pa nitong tiyan ni Krisa na halata ng umbok na para bang ang honeymoon nila ang siyang tuluyang nagpalaki dito. Baka hulugang salitang tinignan ang mag-asawa na parang nang aasar ang mga mata. Alam na agad ni Krisa ang ibig sabihin ni Nati. At syempre hindi siya magpapatalo dito. Ayos naman kami. Totoong sulit na sulit. Ikaw, kamusta ang paglalandi mo sa Baguio? May napala ka ba? Balita ko nagpaiwan ka pa raw doon. After nakasal namin ng kuya Nick mo. Ganti niya sa hipag. Malakas nang humagikik si Nati na tinangay ng hangin at kapag daka ay namulan ng mukha. Nakihagikik na rin si Krisa na animoy kinikilig. Wala pa mang sinasabi ang kanyang hipag dito. Salit-salitan silang tinignan ni Nick na hindi gustong daloy ng usapan ng dalawa. Duda siya kay Nati kung sino sa mga pinsan ng asawang nilalandi. Hindi pa naman to marunong kumilatis ng lalandiin. Medyo successful na hindi. Masyadong mailap Ayoko naman akong naghahabol. Humalakak na doon si Krisa na parang nahulaan na niya kung bakit ganon ang mood ng tiyuhin nung huling kausap niya to. Baka nakulitan siya kay Nati kaya bad trip noon. Hindi niya alam ang totoo. Sino ba yung pinag-uusapan niyo? Sinubukan ni Nick na alamin kung sino yun ngunit wala naman siyang napala sa kanila. Hindi nga rin alam yun ni Krisa. Hindi man lang sumagi sa isipan ni Nick na may connection yun sa dating pinag-usapan ng kanyang tiyuhin at asawa. Marahil dahil sa mahina ang pang-amoy niya sa mga ganito. Bakit namin ipapaalam sa'yo?
Ayan na naman ang asawa niya na hindi niya alam kung bakit parang magkaugali na sila ni Nati. Hindi siya pinansin ni Nick na binalingan ng kapatid na may namumula pang mukha na parang kinikilig. Siguraduhin mo lang, Nati, na hindi yan kasing asshole ng ex-fiancé mo, ha? Hindi na si Nick pinansin ng dalawang babae na nauna nang umalis ng helipad habang magkahawak ng kamay. Talunang sinundan lang sila ni Nick ng paningin. Hindi rin naman tinanong ni Krisa kung anong nilalandi ni Nati dahil alam niyang hindi naman ito sasabihin sa kanya yon. Gaya ng sabi niya noon, hihintayin niya na ito ang kusang magsabi sa kanya at makumpirma sa kanya tanging hula. Gusto mo bang tulungan kita, Nati? Napatigil sila sa paglalakad kaya naman naabutan na sila ni Nick na may kasunod na maid na umihila sa mga malata nilang dala mula sa honeymoon. Pinaghiwalay ni Nick ang dalawang babae at parehong inakbayan habang nasa gitna siya. Nakaani na siya mula sa dalawang babae na nalilisik ng mga tingin. Bakit? Masama? Ang bigat ng braso mo, Kuya Nick. Tumawa lang naman si Krisa na kagad nang nilagay ang isang kamay sa bewang ni Nick upang pumulupot. Mula manggaling sa honeymoon, hindi na siya nahihiyang may makakita sa kanilang ganito. Istorbo ka talaga, kuya. Ano naman, isipin niyo na lang na bingi ako. Wala akong naririnig sa pinag-uusapan niyo. Sus, kalalaki mong tao ang sismoso mo. Sinati na tinanggal ng braso ng kapatid sa balikat niya. Mas nanlisik ang mga matang ipinupukol. Usapang babae nga kasi, ang hilig mo talagang makisali. O di wag, kung ayaw mo, bahala ka. Ang gaspang na ugali mo sa kapatid mo. Pwes, hindi ko ipapahiram sa iyong asawa ko. Giyan na ni Nick kay Krisa papalayon sa paiyak na doon si Nati. Ilang araw lang ang lumipas pagkabalik ng mag-asawa nang magbalik sila sa trabaho. Gaya ng inaasahan tambak ang mga trabaho na sumalubong kay Nick kung kaya naman panay ang kanyang overtime. Ganun pa rin naman kay Krisang unang mamigay ng mga souvenirs nila. At dahil panay ang overtime ng asawa, madalas na siyang nagpupunta sa opisina niya upang sabay na silang umuwi. Nalulungkot siya kapag mag-isa siya sa penthouse. Nawili na kasi si Vanji sa Baguio. Pinili nitong doon na mamalagi. Mukhang nakalimutan na yata siya higit sa lahat. Gusto na nitong klima sa naturang lugar. Hindi naman siya pinilit ni Krisa na bumaba. Masaya nga siya malilibang ito ng madrasta. Tita Vanji, miss na kita. Miss na rin naman kita, iha. Kailan ka ba aakyat dito? Hindi ko pa alam. Busy pa kami ni Nick sa trabaho. Pag aakyat mo dito, sasama ako pa baba't magbabakasyon dyan sa inyo. Napanguso na si Kriza. Mukhang nabaliktad. Ang Baguio dapat ang bakasyonan nila ng ginang. Ngunit syempre, hindi na niya isinatinig yon. Ayos lang naman sa kanya dahil kasama naman niyang asawa dito. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, napansin pa nilang maraming pagbabago sa katawan ni Krisa. Paunti-unti na nabawasan ang pagiging sobrang emotional nito na palaging binubusog ni Nick ng mga happy moments. Yun kasi ang kabilin-bilinan sa kanya ng ama para tumagal ang kanilang pagsasama. Tinupad ni Vanji ang pangako niya kay Krisa, ngunit isang linggo na lang ang tinagal nito sa penthouse at bumalik din kaagad ng Baguio. Para kay Krisa ay wala na siyang mahihiling pa. Maalaga, malambing na asawa, kung pinagkaitan man siya ng panahon na magkaroon ng buong pamilya noon, binawian naman siya ngayon mula sa kanyang asawa hanggang sa hipag at mga biyanan na mahal siya. Napag-alaman din ni Krisa mula sa kanyang biyanang babae na after ng libing ni Nelia ay bumalik na sina Mr. Celis sa Canada. Kasama ng asawa niyang si Carmelita upang doon ituloy ang kanilang buhay. Mabuti na yun para naman muli niyang mabuo ang sarili niya na siya rin naman ang sumira, komento ni Mr. Bentacourt. Yun ang unang family dinner nila sa mansyon ng mga Bentacourt after ng wedding. Yun din ang unang pagkakataon na pag-uusapan nilang tungkol sa nangyari sa dating nobya ni Nick. Ma'am, Dad, awat agad ni Nick na nilingon ng asawa na tahimik lang na nakikinig. Bigla niya kasing naalalang nagpapanik na reaksyon ni Krisa noon habang nasa balisin sila. Bakit? Napag-uusapan lang naman, ilang buwan na rin naman ang lumipas. We should move on now. Aaminin ni Krisa na may konting kirot sa puso niyang malaman yon. Hindi na kasi siya nito muling sinuyo upang ipilit ang sarili sa tanggapin niya. Kumbaga agad na sumukong ama, marahil ay dahil iniisip nito na kahit na anong gawin niya, ay hindi siya tatanggapin ni Krisa sa kanyang buhay base sa huling pag-uusap nila noon. Ganun pa man ay pilit ni Krisa yung winawaksi sa kanyang isipan. Sanay naman siyang wala ito. Nabuhay naman siya na hindi ito kasama. Bakit hinahanap niya pa? Halatang hindi siya dito mahalaga o mas may malalim na dahilan ito kung kaya naman hindi na muling nagpakita.
Change topic na kasi. Bakit pa natin siya pinag-uusapan? Kahit ako mawawala ng gana. Sinati na hindi na maipinta ang muka. Ang mabuti pa, kalimutan na lang natin ang pamilya nila. Hindi ba? Oo na, sorry na mga anak. Hingi na pa umanin ni Mrs. Bentacourt na nakatingin lang kay Kriza. Lalo na sa'yo, Iha. Hindi ko intensyon na pasamain ang loob mo. Patawarin mo ang mommy, ha? Payak na ngumiti lang si Kriza at ngumiti. Ayos lang naman sa kanya na pag-usapan nila ang bahaging iyon ng kanilang nakaraan. Wala naman siyang pakialam. Isa pa, hindi na rin naman siya apektado nito. Ayos lang naman po sa akin, mommy. Naramdaman ni Chris ang marahang haplos ni Nick sa kanyang likod. Maliit ang ngiting nilingon niya na ito. Napaka-OA naman ng asawa niya. Hindi na kaya siya iyakin. Ang huling iyak niya ay nung honeymoon pa nga nila. Hindi na yun naulit. Marahil ay dahil para sa kanya wala namang nakakaiyak na. Libang na libang siya sa palaging pagbisita sa kanya ng hipag sa penthouse kada weekend. Sinasamahan siya nitong mamili ng mga damit na magiging anak na kahit sabihin niyang meron na silang nabili ni Nick, ayaw nitong pumayag. Bumibili pa rin ito ng bumibili kung kaya naman halos tumambak na. Ilang beses na rin nag-travel si Nick dahil sa kanyang trabaho at kahit pilitin ni Krisa na sumama ay hindi siya nito hinayaang makuha ang gusto niya. Pilit na ipinaliwanag ang kapakanan ng anak nila. Chris, babalik ako kagad pagkatapos ng trabaho. 1 hanggang 3 araw lang naman yun at madalas sa bansa lang din naman. Wala itong tinanggap na mga client sa ibang bansa dahil ang katwiran ng abogado, hindi niya pwedeng iwan ang asawa ng matagal at ganong milya. Madalas na naintindihan naman siya ng mga nagiging client niya. Sa mabilis na paglaki ng tiyan niya ay mas lalo pang nag-alala si Nick na kulang na lang ay patigilin ito sa kanyang trabaho. Pero inilaban ni Krisa na kaya niya pa naman ang gawain at magtungo ng music center. Isa pa may driver naman siya dahil walang tiwala si Nick sa paligid kada nasa travel siya. Sa mansyon ng mga Bentacourt natutulog ang asawa. Sa silid niya para umano hindi siya nito sobrang mamis dahil naroon ang iba niyang mga gamit na minsan pinangarap lang ni Chris ang makita sana. Bakit malungkot ka, Mrs. Bentacourt? Nanaginip ka ba ng masama? Isang umagay masuyang tanong ni Nick sa asawa. Kababalik lang nila ng penthouse nang nagdaang gabi dahil kakawi lang din ni Nick galing sa Masbate. Dinaanan siya nito sa mansyon nila upang diretso na ang pahinga. Sinubukan pa nga silang pigilan ng mga magulang ngunit hindi na nagpapigil ang dalawa. Hindi, mababa lang talaga ngayon ang energy ko. Napagod yata ako kahapon sa pakikipaglaro sa mga kuting. Nasa pangangalaga yung muli ni Nati sa mansyon ng mga Bentacourt. Mabilis siyang tinulungan ni Nick na tumayo ng kama. Kasalukuyang 7 buwan ang tiyan ni Krisa at nahirapan na rin tuminsang matulog at bumangon. Nangako na rin si Nick na yun ang huling tanggap niya ng client mula sa malayo. Gusto na niya sobrang matutukan pang asawa niya. Halika na mag-breakfast tayo at pupunta tayo sa obi mo. Napakunot ang noo ni Krisa nang marinig ang hagas na hagas ng boses ni Nick nang sabihin yon. Obi ko? Bakit? Check up? Ha? Walang masakit sa akin. Sa kakatapos ko lang na mag-check up last week. Okay naman ako. Ano ka ba? Natatawa na si Krisa sa reaksyon ng asawa. Naninibago lang ako dahil pabigat ng pabigat ang tiyan ko at ang katawan ko, Nick. Hindi mo kailangang maging OA. Pareho rin kaming healthy ni baby, hindi ba? Kahit na Chris, kailangan mo pa rin ng check-up para masigurado nating okay kayong pareho ng baby. Hindi na nakipagtalo pa si Kriza kahit na gusto niya dahil paniguradong hindi rin naman siya titigilan ng asawa hanggat hindi niya sinusunod ang gusto nitong mangyari. Gumayak na lang siya pagkatapos nilang kumain ng agahan upang pagbigyan ng hiling ng asawa na kulang na lang ay lumuhod na naman para lang pagbigyan niya sa sinasabi nitong check-up. Masyado nitong sineryosong sinabi niya noon na sa kanya lang luluhod ang asawa. Masyado nitong isinabuhay ang bagay na yon. Alam niya kasing hindi rin naman ito mapapalagay kung hindi siya papayag, kaya para matapos na, ibigay na lang ang hiling ni Attorney Nick Bentacourt. Nais din naman niyang bigyan ito ng kapayapaan ng isip at hindi pag-alalahanin pa. Kung masaya ito, magiging masaya rin ang puso niya. Nilang mag-ina. Oo na, tara na, bago pa magbagong isip ko. Biglang naging masigla ang mukha ni Nick nang marinig yun. Niyakap na siya nito at pinaulan na ng halik. Kilig na naman ang puso niya sa paglalambing ng asawa. Pagkagaling natin ng obi mo, sasama ka sa akin sa office ko. Bakit naman?
Buburuhin mo ako doon maghapon? No way. Mabuti pang pauwiin mo na lang ako kung ayaw mo kong tumambay ng music center. Agad na reklamo ni Krisa. Kung noon ang haba ng pasensya niya ngayon, umikli yun. Ayaw niya naghihintay siya ng matagal o pinaghihintay ng matagal. Hindi naman tayo magtatagal, Chris. May kukunin lang akong kailangan kong documents na pag-aaralan. Hindi ako magtatrabaho ngayong araw. Gusto ko lang magkadal buong araw sa inyong dalawa ng baby natin. Anitong pasulyap-sulyap pa sa kanya habang hawak niyang manibela. Kada lang ba? Baka may iba ka pang pakay ha? Napatikim na si Nick na medyo natawa siya may lamang biro sa kanya ng asawa. Mukhang sinusubok nitong tatag niya pero syempre hindi siya magpapadala. Oo, sabik na siya sa katawan nito pero kaya naman niyang tagalan. At isa pa, alam naman niyang limitasyon. Hindi niya rin pipilitin ng asawa kung pagbibigyan mo. Bakit ko naman tatanggihan? Humalakak si Krisa na para bang biglang naging excited sa plano ng asawa sa araw na yon. Aminin niya man o hindi, sabik na rin siyang gawin ang bagay na yon, ngunit natatakot silang subukan. Umayos ka nga, attorney. Baka mamaya masaktan na sa loob ang baby. Kapag ito hindi pantay ang ulo, ikaw siguradong sisisihin ko. Banat niya pang marahang hinimas ng malaki niyang tiyan. Hindi niya alam kung guni-guni lang niya ba o naramdaman niyang sumipang baby na para bang naririnig nitong walang kabuluhan nilang biruan ng kanyang asawa. Kumalma rin ito ng himas niya. Bakit ako? Tayong dalawang may kasalanan noon. Hindi lang ako. Kasi pumayag ka sa gusto ko. Ganti ninik na namumula na rin ang muka. Hindi na sila nahihiya sa mga ganitong biruan ng asawa. Nakaani na sinik ng mga pinong kurot sa kanyang tagiliran mula kay Krisa na parang gigil na sa kanyang ginagawa nang dahil sa mga kalokohan niyang nalalaman. Isinandal niya pang ulo sa isang braso ng asawa nang dahil sa pagdidikit ng mga balat nila para mas lalong uminit ang pakiramdam ng mag-asawa na halata namang parehong kinasasabikan ng bagay na pinag-uusapan. Nagdadrive ako, Chris. Paalala ni Nick dahil alam na alam niyang mga ganitong paglalambing ng asawa. Ikiskis ba naman ang mukha sa braso niya? Halatang lantarang pinagdiklap nitong init sa katawan nila. Baka maaksidente tayo. Kada lang naman kasi talagang sabi ko kanina ikaw ang nagbigay ng ibang kahulugan. Nasisiyahan ka pang inaasar ako, porket alam mong mabilis akong uminit. Lumakas pang hagalpak ni Krisa. Tuwang-tuwa talaga siya kapag napipikon niyang asawa. Yung tipong sumasama biglang tingin nito sa kanya pero wala siyang magawa dahil buntis siya. Kailangan niyang bigyan ng mahabang pasensya nang dahil sa kanyang kalagayan. Doon palang panalo na siya. Kumibot-kibot na ang bibig niya. Ayaw pa rin tantanan si Nick na pilit siniseryoso ng mukha niya. Sus, kunwari ka pa. Alam ko namang ibang gusto mo. Kamay ko na lang ang gamitin mo. Biglang napapreno si Nick sa kanyang sinabi. Napahawak na si Krisa sa kanyang tiyan. Gulat na gulat, ilang segundo siyang namutla na kinailangan pa ni Nick na itabi ang sasakyan para kalmahin ito. Pakiramdam ni Chris ay nanigas ang kanyang tiyan kung kaya naman ganun pa rin ang reaksyon niya. Shit, sorry baby. Hindi ko sinasadya. Ayos ka lang ba? Parang mahuhunusan ng hingang tanong niya. Kinalas niya ang seatbelt at kagad na niyakap si Chris ang namumutla pa rin at halatang nerbyo sa muka. Hindi makapagsalita sa takot. Ilang beses niya itong hinalikan sa ulo at pagkatapos ay hinuli niya mga mata nito. Hinalikan din niya ang labi nitong parang yelo sa lamig at pamumutla. Hinawakan na rin niya ang tiyan ng asawang sa pakiramdam niya ay naapektuhan ng dahil sa biglaang pagpreno. Anong nararamdaman mo? Sabihin mo sa akin, Chris. Nagpapanik na tanong ni Nick na parang maiiyak na hindi na magiging kalmado pa. Baby please, magsalita ka. Kausapin mo ko. Tell me. Tila nabalik naman sa realidad si Krisa na makitang asawang hindi na alam ang gagawin. O kung sino ang tatawagan ng mga sandaling iyon. Pabalik-balik ang tingin nito sa kanyang phone na makailang beses niyang nabitawan. Pinilit ni Krisa nang umiti kahit pakiramdam niya hindi okay si Nick. Ayos lang ako, kami. Ikaw ang kumalma dyan. Mauna ka pang himatayin sa akin Alo niya sa asawang hindi malaman ni Krisa kung guni-guni lang niya ba ang pangangatal ng katawan ni Nick. Ayos kami ng baby, ikaw ang kumalma. Paano kami kung mawawalan ka ng malay ha? Kalma Nick. Kalahating oras ang pinalipas ng mag-asawa na magkayakap lang doon. Hindi na napigilan ni Nick na maluha habang yakap si Krisa. Hindi lubos maisip na ano na lang ang gagawin niya kapag may nangyaring masama sa kanyang mag-ina. Inalo siya ni Krisa upang pagaanin ng paligid ay ilang beses niyang binirong asawa ngunit umiyak pa rin talaga ito sa sobrang takot na naramdaman niya. Paano kapag nanganak ako't nakita mong nasasaktan o nahihirapan? Aawayin mo ba ang doktor?
Natatawa pang tanong ni Krisa habang hinahagod ng likod ng asawa niya sa kabila ng matatag na katauhan ay nagawa niyang paiyakin ng ganun-ganun lang. Tahan na attorney, tigil na ang iyak. Tinawagang paninik ang kanilang family driver upang papuntahin lang sa lugar at ito na ang magmaneho ng maging kalmado. Takot na siyang hawakan muli ang manibela. Malaking trauma ang binigay nito sa kanya sa araw na yon. Noon lang siya sobrang natakot buong buhay niya. Aminin niya man o hindi nagkaroon siya ng malalang trauma sa mukha ng kanyang asawa. Nakitang-kita niya kanina. O diba, sabi ko naman sa'yo, okay lang kami ni baby. Ayaw mo makinig sa akin. Ayos lang kami. Palabas na sila ng klinik ng OB ni Chris at wala pa ring imik si Nick na inalalayan lang siya. Kapansin-pansin pa rin ang pananahimik nito na halatang may malalim na iniisip. Kahit na sinabi ng OB na super healthy ng baby girl nila, lahat ay pinagawa ni Nick kahit na hindi naman kailangan upang makita ito. Nick!